alam nila harapin yung mga mangyayari nila. Based yan siya, siyempre, pag-aralan natin ng maganda. At in our time, habang may pagkakataon tayo na ma-prepare again, kasi mas magandang na i-prepare sila, dumating man yung mga hamon ng buhay in the future. Kasi na-experience naman natin. So, mas maganda prepare sila. Dumating na sila sa pagdadaanan nila at least kaya nila harapin. Kaya nilang pagwagyan. At sa pamamagitan ng magiging matibay ilang tao. Okay. Sige, sino bang gusto magsalita? Kadalamin? Okay, go ahead. Ako number 2 din. Okay. Kasi yung number 1, may advantage at saka disadvantage din kasi preparing the future of your child. Diba yan, pinag-iipunan natin. Kung baka pang college na lahat. Financial, lahat ang kailangan niya. Material yan eh. Preparing the future. Tapos, pero sa number 2 kasi minumold mo siya. Preparing the child. Kumbaga, katulad ko, hindi naman, wala naman na ipamana or ano, wala kaming research. So, kahit wala ka nga, wala ka mang financial or ano man, pero yung character ano ng bata, binibuild mo yun, madadala niya hanggang paglaki. Hindi katulad ng number 1, pero parang binibigay mo na siya, binigay mo na sa kanila. So, paano kung ano siya, pumunta siya sa very down ng ano yan, baka hindi niya kayanin. Samantala yung pag pinipare mo siya sa yung child mo, yung character at saka ano, kahit ano pang mangyari in the future, kaya niyang tumayo sa sarili niya. Yun ang pagkakainin. Sa mga kababaihan, meron kong kasalita dito. Sa mga kababaihan, gusto ko si Ate Beck. Ate Beck, kung ikaw'y pamimili ng isa lang, anong pipiliin mo sa dalawang ito? Yung ipiprepare ko siya for the future. Okay. No, hindi ako. Piprepare ko siya. Number 2. Oh, Okay. siya mismo sa future. Kasi tayong mga magulang, hindi naman the whole na kanilang buhay is kasama natin sila. So, it's better tuturuan natin sila sa time na wala tayo, they can able to stand by themselves. No, yun yung ano. Okay, salamat po. Okay, ito po ang ating pag-uusapan. No? Siguro karamihan naman po siguro sa atin, pipiliin yung pangalawa. Pero mas maganda sana kung dalawa eh. No? Pero siguro, mas priority natin yung number 2. Secondary na lang. Siguro mas maganda na matapos natin ma-prepare yung bata mismo sa kinabukasan, mas maganda, i-prepare din naman natin yung ano. Well, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. No? Preparing your child in facing the future. Alam niyo, pinag-aaralan ko nga itong topic na ito. Meron akong mga nakita mga similarities. So, una po, number 1 na nakita kong similarities. Sabihin yung pagkakatulad po ng dalawang binanggit ko. Number 1, it is a very outstanding action. Maganda po ito, no? Yung ipine-prepare mo yung bata sa pagharap sa kinabukasan. Maganda po yun. At yung pong ipine-prepare mo yung inihahanda mo naman yung kinabukasan para sa iyong anak. Pareho po ito na magandang gawain. Kumbaga sa it is a very outstanding, it is a very noble action. Number 2 na nakita ko po dyan, it takes a lot of effort. Hindi po ito madali mga kapatid. Talagang magbibigay ka talaga ng panahon, especially pagka ang plano mo yung preparing the future of your child, kinakailangan medyo mahaba-haba yung pondo mo dito. No? Kasi meron ibang mga magulang talagang yung college assurance, yung talagang maliit pala yung anak na pero yung kinabukasan ng handang-handa na eh. So it takes a lot of effort. Number 3, it involves hindi pwede na ngayon, prepare mo yung kinabukasan ng iyong anak. Kinabukasan, ma-accomplish mo na. Hindi. Talagang it takes a lot of time. Ito, maganda rin po, it is very rewarding. Makikita natin pagka mga anak natin talagang nakakatayo na sa sarili nilang mga paa, talagang tayo mismo ay nagkakaroon talaga ng satisfaction. So ito yung mga similarities, no? It is a very outstanding action. It takes a lot of effort, it involves time, and it is very rewarding. Ito po yung pagkakatulad ng dalawang ito. At katulad nga ng sabi ko, may mga similarities at meron din mga tinatawag na differences. Ito naman yung pagkakaiba ng dalawang ito. Number 1, na nakita ko po dito. Yan. Ito sabi dyan, the first one
focus mostly on material things. While the other focus on the development of the person. Para sabi ni Brother Ang, di ba pagka ipiniprepare mo yung kinabukasan ng iyong mga anak, syempre, pag-iipunan mo yan. Tulad nga sabi ko, di ba, mayroong mga magulang na kindergarten pa lamang yung kanilang anak, pero nakaready na yung yung pang-college. Meron namang iba na mga magulang na bata pa lang, parang meron na itong bahay. Meron ng bahay na pagtanda mo, ito na yung magiging bahay mo. Parang kumbaga sa makita natin dito na yung unang more focus on material things But yung pangalawa, focus on the development of the person, yung ating bata. Pangalawa, nakita ko pong differences nito. The first one has no assurance and the other one has a big possibility to happen. Yung una, pag ipiniprepare mo yung kinabukasan ng iyong anak, para bang minsan hindi mangyayari. Siguro po alam niyo po yung nangyari po doon sa Air India. Diba nakita niyo po yung isang doktor po doon? Diba nagtrabaho po siya doon sa London? At sinabi niya, kukunin niya yung kanyang pamilya para manirahan doon. Paniniwala ko na ang kanyang plano ay bigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang ng kanyang mga anak. Problema lang, nandun yung kanyang design. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na mangyari. So tandaan po natin, yung pag-prepare kinabukasan ng iyong anak parang medyo malabo Kasi hindi mo hawak talaga. Sabi nga, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng buhay. Halimbawa, Tush pa. Kasi po, Papa. Aret! yung anak mo naman na nag-asawa kagad bigla. Hindi rin nangyayari. Nagbibidyo ako, please. Hindi rin nangyayari. So yeah, the first one has no assurance. Na, wait. Nagbibidyo ako kay Papa mo. Aret! Mas maganda na hindi sa habang panahon Nag-ano ko, alis magulang dito. kasama ng mga anak natin. Mas maganda po na sila po ay nakakatayo. Ito po ang isa rin so nakita ko pong differences. The first one sometimes has a negative effect on the child. And the other hand, the second one has a positive effect on the child. Ibig sabihin lamang po nito, di ba ang isang bata, pag alam niya na siya po ay meron ng mamanahin, meron na siyang college assurance plan, meron na siyang, paglaki ko, meron na akong bahay na titira, wala na siyang pagsusumikap na gagawin. Magiging relax na lang po siya, di po ba? Pero pag ang isang bata, alam niya na talagang mahirap lang. Kailangan magsumikap ka. Ang pwede ko lamang maiano sa iyo ay pag-aaral. Diba makikita po natin, mas lalo na didevelop yung pagkatao po ng isang bata. Hindi katulad ng isang bata na talagang alam niya na sa pagtanda niya meron na siyang mamanahin. Kasi dito yung mga, ito yung mga pasaway Yung mga titigas sa ulo, parang mga spoiled brat. So ito yung mga nakita ko lang na mga differences niya. Ngayon, ito yung pag-uusap natin, ilang mga practical na bagay. How can we prepare the child, our child in face in the future? Ito yung sa ilang mga practical na bagay na pwede po natin gawin. Number one, na pwede po natin gawin, ay tinatawag na be an excellent parent as early as possible. Tutuwa po ako kay Jay, kahit siya ay hindi pa parent, hindi pa siya pero nandito siya. Alam niyo po, maganda po yung gano'n. Yung para bang ako po, dati, kahit wala pa po akong asawa, umaati na ako ng Umaati na ako ng mga ganong seminar. Kasi yun magbibigay sa inyo ng para bang naisipan. At ang isa po sa mga nakakalupot siguro na katotohanan, di ba sa buhay natin, meron pong paaralan patungkol sa isang doktor, di ba? Meron pong paaralan patungkol sa pagiging abogado, pagiging isang sundalo, maging sa pagiging pastor, di po ba, meron iba't ibang mga eskwelahan. Pero pansinin po niyo, meron po ba kayo nakita na parenting school? Di ba wala? Usually mga seminar lang. Okay, so, kaya minsan, tayo po, pag ang nasusunod naman po natin klase ng parenting, yung parenting na kinalakihan po natin, di po ba? Kaya minsan pagka mali ang pagkapalaki sa atin, yun po ang naipapasa natin doon sa generation. Okay. Ang sabi po yan, meron po pala tinatawag na gusto kong talakayin po natin ito tinatawag na the 4 kinds of parenting. Ito po ay galing po kay Big Garcia. Isa po siyang vlogger, Christian vlogger. Sabi niya, meron daw po palang 4 na klase ng pagmamagulang. Number 1, yung tinatawag na nababasa niyo po ba medyo maliit? High
and then low love. Ibig sabihin lamang po nitong high discipline and low love, ito po yung mga magulang na dinidisiplina nila yung kanilang mga pag nagkakamali. Pero, sabi dito, hindi ko mabasa. Yan. Ito yung mga magulang na dinidisiplina kanilang mga anak kapag nagkakamali, pero hindi naman marunong magpadama ng pagmamahal. Sobrang disiplina. Normally, ang mga ganitong klase po mga magulang ay nagpapalaki ng mga rebelde mga anak. Ito yung mga bata na as early as possible, gusto nang lumaya sa bahay. Dahil sa galit sa magulang na masyadong disiplinaryan. Ito ang mga batang nagiging rebelde sa bahay at nagiging rebelde rin sa eskwelahan at sa lipunan. So meron na mga magulang na ganito, sobrang discipline. Talagang mayroon tayong makikita na kung makapamalo, talagang kahit saan. Talagang, di ba sa atin, hindi naman ipinibabawal ng Bible na mamalo, pero dapat nasa tamang lugar eh. Pero daw po itong mga klaseng ganito magulang, sobrang makapag-disiplinan. Talagang itinatali, iba kinukuryente pa, parang ganun. High discipline, and then low love. Kapag daw po ganun ang klase po ng ating po pag-disiplina, ang mga anak po natin, meron pong tendency na ito po ay maging mga rebelde. Hindi lamang rebelde sa bahay, kundi rebelde sa eskwelahan, at rebelde rin din po sa lipunan. So yun po, na high discipline, and then low love. Pangalawa, yung tinatawag na, sayang hindi ko na hindi mabasa masyado. Low discipline, low love. Ano naman po ito? Ito naman po yung mga magulang na hindi dinidisiplina yung kanila pong mga anak na nagkakamali at hindi rin marunong magpadama ng pagmamahal. So, wala nang disiplina, wala pang pagmamahal. Normally, ang mga ganitong magulang daw po ay nagpapalaki ng mga juvenile delinquent. Na bata. Ito yung mga batang lumalaki na walang disiplina at pagmamahal sa kapwa, ang iniintindi lamang po yung kanila pong sarili. Yan. Ito po yung mga magulang. So, yung kanina, high discipline, low love. Ito naman, low discipline, low love. Walang discipline ang binibigay. At wala rin namang binibigay na yan. Lumaki na. Yan. Okay. Pangatlo po, ayan tinatawag na low discipline and high love. Ano naman ito? Usually naman po, ito naman po yung mga magulang na hindi dinidisiplina ang kanilang mga anak pag nagkakamali, pero marunong magpadama ng pagmamahal. Normally, ang ganito mga magulang ay nagpapalaki ng mga spoiled brat na mga bata. Ito yung mga batang paggalit kapag hindi nakuha yung gusto nila, akala nila lahat ng kanilang mga gusto ay kailangang ibigay ng kanilang mga magulang. Usually, ito po ang nararamdaman ng mga OFW parent. But usually, pagka ang mga magulang ay nandito sa abroad at yung kanilang mga wala na silang time na magpadama ng disiplina dahil siyempre malayo eh. Ang kanilang ginagawa para makompensate yung kanilang kakulangan ng disiplina, ibinibigay naman yung kagustuhan. Lahat ng mga gustuhan ibinibigay. Pag hindi ibinigay, nagagalit naman doon sa magulang. So itinatawag na kapag daw po ganito ang style ng ating pong pagmamagulang, tayo po ay papalaki ng isang spoiled brat. So low discipline and high love. Ito naman po yung nakita ko parang balanse, yung tinatawag na high discipline and then high love. Ito naman daw po yung mga magulang na dinidisiplina kanilang mga anak pag nagkakamali at marunong din magpadama ng pagmamahal. Normally, ang ganito po mga magulang ay nagpapalaki ng isang unleashed child. They are kind of children who will become very successful, happy, and significant. Kinakailangan po pala, balanse po tayo. Kinakailangan pag nagkakamali po yung ating po mga anak, dinidisiplina po natin. At kinakailangan din po, matapos po tayo magdisiplina, kinakailangan ipinaparamdam din po natin yung masaganang pagmamahal po sa kanila. Huwag puro disiplina lamang, huwag lamang po puro pagmamahal. Kasi magiging out of balance po tayo eh. Hindi ba kayo mga kapatid? So isa sa mga dapat po, as an excellent parent, hindi ko sinabing perfect kasi wala naman yun. Para ang mga bata po natin ay ma-prepare po natin sa kinabukasan, kinakailangan magaling po talaga tayong mga magulang. Ngayon meron pong senior si
Gog Arong yata ang pangalan niya. Ay, meron siya sinabing the levels of parenting. No? Tuwa po ako dito. No? The levels of parenting. Una daw, pagka ang mga anak po natin ay maliliit pa, tulad ng anak ko siguro. Ilang anak? Ilang taon na naman? 9? 12. 9 to 12 yan. Hindi pa siya teenager. Dapat daw po, tayo po ay tinatawag na controller. Ibig sabihin ng controller, hindi pa pwede yan. Tayo mismo ang nag-decide para sa kanila. Pag meron silang ginawa, alam niyo po ba yung referee? Di ba pag ang referee nakakakuha tayo ng foul, meron siyang nakikita ng mga, ang tawag doon, yung violation. Talagang, mali anak, hindi pa pwede yan. Talagang, tayo talaga ang talagang controller. Kasi minsan hindi pa nila alam kung ano kanilang gagawin. Talaga ang role po natin bilang mga magulang, tayo po ang controller. Tayo po ang isang nakapamamayani. Tayo po ang susunod. Yung kumbaga sa hindi pa sila pwedeng gumawa ng desisyon nila para sa kanila. Kung ano yung kanilang susuotin. Meron silang bagay na ayaw kainin. Hindi pa pwede na kailangan kainin mo to. Controller po tayo. Pero tandaan po ninyo, pagka ang mga anak po natin ay teenager na. Sino po natin may mga teenager na anak? Yan. Kumbaga sa from controller, pupunta na po tayo sa pagiging coach. Pag sinabi naman pong coach, hinahayaan natin sila na maglaro sa buhay. Kumbaga sa hinahayaan po, unti-unti na po natin silang hinahayaan. Hindi yung masyado tayong controller. Hindi yung pwedeng ang anak mo 18, 19 na tayo pa rin ang nasusunod. Hindi po ganun. Magkakaroon po talaga ng problema. Ang mangyayari po dyan, sila po ay magkakaroon talaga ng pag-rebelde. Kaya minsan gagawin nila, gusto ko pa rito sa barkada eh. Kasi dito, cool na cool eh. Pero pag nasa bahay, ang laki-laki ko na, parang inocontrol pa rin ako ng... Kumbaga sa po, as a parent, as a coach, dapat ang ibinibigay po natin, hindi lamang basta puro information, hindi lamang puro instruction. Ang ibinibigay po natin ay inspiration. Yung sabihin ng kapatid, anak, okay ang ginawa mo na yan. Patuloy mo lang. So, binibigyan din po natin sila ng instruction. Pero yung hahayaan po natin sila na matuto sila doon sa kanila po mga naging pagkakamali. So, tandaan po natin, from controller, from coach, at ito naman po, pagka ang mga anak naman po natin ay may mga asawa na, hindi na po tayo controller. Minsan may mga asawa na yung anak natin, controller pa kaya minsan nagkakaroon ng pag-aaway eh. Baga sa hindi ganyan yung tamang pagluluto sa mga manubin. Naku, hindi ganyan. Kaya minsan dapat tayo po ay tinatawag na consultant na. Ano po yung sabihin ng consultant? Ang pagkakaiba po ng coach sa consultant, ang coach, minsan during the time of game, pwede mo hilahin yung mga player. Anak, hindi pa pwede yan. Hindi maganda yung ginawa. Pero pag sinabing consultant, ibig sabihin naman po nito, huwag ka magbibigay ng payo hanggang hindi nila hinihingi. Kasi may mga isip na yan eh. Kaya minsan kaya nangyayari, napagkakamalan po mga pakailanero yung mga magulang. Kasi hindi naman hinihingi yung opinion mo, parang tayo po ang nagbibigay. Pero dapat po bilang mga, lalo na po pag kami mga asawa na po yun, unless na hilingin po nila yung ano ba gagawin ko dito sa sitwasyon namin. Saka pa lang tayo bilang as a consultant, doon pa lang tayo. Pero hindi mo ibibigay yung sarili mo mga kagustuhan. So dapat para magkaroon po talaga ng kaayusan po, dapat alam po natin kung nasa controller pa lang ako kasi maliit pa yung anak ko. Pero si Lloyd, unti-unti nagiging cause na kasi mag-ano na siya eh. Mag-13, no? Minsan parang minsan bibili si Lorna ng mama, ayoko niyan. Gusto ko yung parang pang-president. O sige. So, meron ng nakikita ko mga bata, meron na silang mga choices at sinahayaan po talaga natin sila. So, yung po nakita ko, na sa paghahanda po natin sa future po, o yung mga anak natin sa pagharap sa puso, sa kinabukasan, kinakailangan po tayo maging mahusay na mga magulang. Amen? Minsan kasi sa atin, yung pag sinabing magulang, merong ibang merong ibang meaning eh. Ay, so ito, bata pala magulang. Hindi po gano'n, no? Pag sinabing magulang, parent, no? Talagang
tayo po ang talagang mga anak. So yun po ang nakita ko na ano, yun po no, be an excellent parent as early as possible. Ngayon, pangalawang bagay po na nakita ko po dito. How to prepare your child in facing the future, bring them into the knowledge of the Lord. Napakahalaga po dito mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga sa isang magulang, siya mismo ay meron po pagkakilala sa Panginoon. Di ba? Sabi nga, you cannot give what you do not have. Anong ibibigay mong pagkakilala sa Panginoon sa iyong mga anak kung ikaw mismo ay walang pagkakilala? Wala. Kaya nga sabi po dito sa Matthew, no? Ang ganda po na sabi, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dyan, sa Matthew chapter 19 verses 13 to 15, sabi dyan, may mga magulang na nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya ito sa kanyang mga ipanalangin. So makikita po natin dito na ang mga magulang mismo ang nagdala sa Panginoon. Hindi po ibang mga tao, no? So makita ko po dito na talagang tungkulin po talaga ng magulang na dahil talaga ang kanilang mga anak sa Panginoon. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan dahil ang mga katulad niya ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Isang karatuhan na nakita ko po dito, nais pala ng Panginoon na yung mga bata ay talagang inilalapit natin sa Kanya. At ang nakita ko rin dito, sabi po sa verse 15, ipinato nga niya ang kanyang mga kamay sa mga bata at pinagpala niya sila. At pagkatapos nito ay umalis siya. Alam niyo po, isa sa mga katotohanan na nakita ko po dito, yung po mga batang dinadala po natin sa Panginoon, ay talagang nabibless talaga na Panginoon. Napagpapala po talaga. Kaya nga po maganda na habang mga bata pa lang, talagang dinadala na sa church eh. Ako, bunga po ako ng ganyan eh. Naalala ko no, kasi po ang background ko po niyan ay Methodist eh. Methodist ako eh. Naalala ko po no, talagang yung nanay ko, balik pa lang ako, dinadala na talaga ako sa church. Kasi hindi ko naiintindihan. Ba naman, nabuboring ako doon sa ano. Pero pag laki mo pala, ma-appreciate mo pala yun. So makita natin dito, sabi rin po sa Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ito naman po yung sabi ng Panginoon sa mga Israelites. Kay Papa. Especially sa mga tatay, yung sabi niya, Kay Papa. huwag ninyong kalilimutan ng mga It's rules not na you, ito binigay sa inyo Papa. ngayon. Ituro niyo ito sa mga Ito, ano nang So, battery? ang mga tatay, Ilagay mo na lang dyan, dito. please. Nasaan Pag-usapan niyo ito kapag Nasa bahay kayo yan, nasa ah. bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, kapag babango kayo, itali niyo ito sa inyong mga braso, ilagay sa inyong mga noo bilang Yes, paalala sa ma'am. inyo. Isulat niyo ito sa mga hamba ng bahay at sa bukana ng pintuan ng iyong mga lungsod. So makita ko po talaga dito na napakalaki po ng responsibility natin bilang mga tatay. Tandaan niyo po, ang trabaho po ng isang tatay hindi lamang mag-provide ng mga materials, kundi ang sabi ni Pastor, bilang mga tatay, tayo po ang unang pastor ng ating pong mga tahanan. Tayo po ang pinakatagapamagitan sa Diyos sa mga tao. Talagang tayo po ang siyang naglalapit sa ating mga anak sa Panginoon. So yun po sa mga bring them in the knowledge of the Lord. Kaya nga po dapat bata pa lamang dinadala na po natin yung ating pamilya. Kaya alam niyo po, isa rin po sa mga nakita ko po dito, yung po mga bata na laki sa church, yun po yung mga mga lista. Yung talagang nadidevelop yung kanilang confidence kaysa doon sa mga napakahalaga po. So yun po. Kayo po ba yan dyan pa mga kapatid? Ako po, bring them in the night. Wala naman po nang madali dito. Wala naman po. Okay, number 3, ito po sa maganda rin. How to prepare your child in facing the future. Train them to do basic things in life. Sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verse 26, sabi po dyan, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, ituro mo sa mga bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagkakita. Napakahalaga po. Nakita na po ba kayo ng mga puno na hinuhutok? Tagalog po yun, hinuhutok na gano'n. Di ba pagka ang isang bata, pagka ang isang puno, sobrang tigas na, hindi mo na siya mababali eh. Pero pagka medyo malambot pa, na i-mold mo yan, gano'n din po talaga sa mga bata. Kinakailangan talaga, ito po yung mga dapat po natin ginagawa. Ay, ano po ba yung mga
ilang mga bagay na pwede po natin ituro. Number one, the basic household chores. So dapat po ang mga bata may alam po talaga sa bahay. Minsan kasi ang tendency natin mga magulang, para madali na lang, ako na nga lahat. Pero dapat po, depende po sa age. Ako, yung anak ko namin si Lloyd, talagang sanay po yan, maghugas ng pinggan, mag-vacuum, sabihin ang hindi ko lang po pinagkakatiwala sa kanya magluto kasi medyo dangerous po. Itlog lang. Pero tinuturo ko siya magluto pagka nahandun ako. Pero pagka yung magluto siya mag-isa, ako, medyo, minsan kasi nagluto ng hot cake eh. Nagliyap na yung delikado. Sabi ko nga so basic household chores. Ay sabi ko nga sa kanya, pagpapasok ako ng hapon, anak, pakihugasan mo na yung pinggan. Natutuwa po ako sa pagbalik ko, hugas ng pinggan, naka-vacuum na, at nakakatuwa po yun. Kasi po ang isang bata na hindi marunong sa gawaing bahay, kaiinisan yan eh. Nari, natin yan sa ibang bahay, hindi parang senyorito, nako. Kaiinisan talaga. Pero pagka ang isang bata ay marunong talaga sa bahay, talagang kagigiliwan po talaga. So, train basic household chores. Isa po rin po, ito, natawag na Filipino Christian values. Napakahalaga po ng mga anak po natin, itinuturuan po natin mamupo. Dito po kasi hindi, minsan yung salitang kuya, hindi nila, tulad yung sa anak ng isa. Ang tawag lang sa kuya niya, Lloyd lang. Lloyd, anak, hindi ka pwedeng ganun. Kuya Lloyd. Eh, sa kanila kasi, di ba, pagka first name lang Ami, Joseph, parang gano'n lang. Walang Minsan yung mga teacher nila, wala nang madam-madam eh. Ganun lang. Pero dapat sabi ko, madam, ganun. Dapat itinuturo po talaga natin. Isa pa rin po, ito nakita ko rin po, bilang mga magulang, turuan po natin sila ng tinatawag na thank you. Napakahalaga po ito. Dapat po, bagamat dito po sa France, basic na to, talagang kultura na talaga eh. Pero meron po mga bata hindi marunong mag-thank you eh. Pero dapat sabi ko, pag meron anumang bagay na ibinigay sa iyo, say thank you. Say merci beaucoup. Kumbaga sa thank you po, para may thank you na, may po pa. Isa pa rin na dapat na matutunan din po ng mga bata, yung tinatawag na, excuse me. Hindi yung para silang mga siga na kinakailangan excuse me. Dapat isa rin po ito sa mga, kasi pagka isang bata po, hindi marunong mag-excuse, lalang parang walang pakagdaman. Para bang walang respeto. Isa pa rin po, ito yung tinatawag na, I'm sorry. Napakahalaga po nito. Bilang isang mga magulang, isa rin po ito sa dapat itinuturo po natin. Lastly, tinatawag na, forgive me. Papa, forgive me. Isa meron mga anak, talagang madali maganon. So ito po, isa sa mga dapat po nating gagawin. Kaya sabi ko, yung pagpe-prepare ng ating po mga anak sa pag-arap sa kinabukasan, it's not an easy. Talagang it takes time, it takes a lot of effort. Ito po yung isa sa mga dapat po natin gawin. Isa pa rin na nakita ko din po dito, malapit na po ako matapos. Let them experience the different realities in life. Napakahalaga po nito. Ano po ba yung mga different realities in life? Yung tinatawag na failure, mistakes, defeat, rejection. Ito mga negative ito. Yung iba kasi mga magulang ay very protective. Ako, hindi ka pwede mangyari sa iyan. Ako po, hayaan po natin ng ating po mga anak ay nawala. Yun. Hayaan po natin ang mga anak na makaranas po ng failure. Isa yung isang anak kong bunso, ayaw niyang makakaranas ng defeat. Diba pag nagalaro sila ng parang games, umiiyak pagka natatalo. Sabi ko, anak, kasama sa buhay yan. Kasi natatalo talaga. Siya talaga natatalo. Kaya dapat anayin po natin. Failure, mistakes. Yun namang isang anak ko, kasi ang taas ng grades niya eh. Nung pangalawang reading, bumaba ng ilang percentage, umiiyak. Sabi ko, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nag-excel tayo. Isa may mga bumababa, pero susunod na lang, gawin natin. So hayaan po natin na yung mga anak po natin makaranas din ng failure, mistakes, defeat, and rejection. And then ito rin po, maganda rin po,
pagka naman sila po ay nagsasucceed at meron silang mga accomplishment, talagang tayo po ay, anak, I'm very proud of you. Tutuwa po talagang gano'n. Ako natutuwa po ako sa isang anak ko si Lloyd. Sapagkat doon sa muna ko, honor siya eh. Sabi ko, praise the Lord. Hindi na mawala ng kabuluhan yung pagtuturo. No? Kasi magaling sa math eh. At talagang nakikita ko po, nag-excel po siya. So dapat po, mayroon po kasi ibang mga magulang na puro pag may nakita pagkakamali, doon lamang mag-comment. Pero pagka mayroong mga accomplishment, wala, tahimik. Dapat, pagka meron silang mga nagkakamali, meron tayong instruction. Pero pag meron silang mga tinatawag na success, doon naman, meron naman tayo tinatawag na encouragement. So, let them experience the different realities of life. Sabi nga po ng isang pastor, dapat daw po, minsan daw po maganda rin po sa mga anak po natin, na meron po silang alagang pet. Alam niyo, minsan pusa, minsan basta ang pet. Kasi minsan ang pet, di ba, namamatayan. Pagka pala, minsan meron silang alagang pet at namamatay, naihahanda yung kanilang damdamin para sa kalungkutan. So, tandaan po natin, let them experience the different reality. Sabi nga po ito, sabi nga po ni, nababasa niyo ba ito? Translate eh. Hindi mabasa. Sabi mo dyan, ni Banagdas, sabi dyan, pag-ibig anak ko'y aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting gitawa. Sabi po ni Francisco Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ng dibdib, lumaki sa tuwa at walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas at sakit. Ibig sabihin, pagka po ang bata, puro sarap lang ang alam. Sabi diyan, wala itong pagkatatingan ng mga hirap. Sabi diyan, ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso lubang maramdamin, inakala pa lamang ang sa hilahil, sa darating hindi na matutunan ba. Sabi diyan, para sa isang bata diyan, para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting madilim. Ikinalululoy ang sandaling init, gayon ang isang pusong tuwa'y madilim. Sabi rin dito, ang laki sa layaw, karaniho ay ubad, at sa bait at sa muni ay sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habang ang habag ng magulang sa mga anak. Sabi diyan, sa taguring bunsoy, hindi ko na mabasa. Sabi diyan, ibig sabihin lamang po nito, dapat po ay bilang mga magulang, ipiniprepare din po natin, hindi lamang sa sayang. Kinakailangan din po mag-isa-dusa. Kasi napiprepare po talaga yung pong kalalagayan po ng ating mga anak. Bibilisan ko na lamang po. Sabi po diyan, lastly, be an ideal example to them. Di ba sabi nga, sabi po ni Apostle Paul kay Timothy, you must follow my example as I follow the example of Christ. Alam niyo po si Pablo, wala naman siyang anak eh, pero meron siyang anak spiritually. Sabi niya, yung aking example ay sundin mo. Sabi nga po diyan, children learn more from what you are than what you teach them. Ang mga anak daw po, masigit po silang matututo doon sa ating po mga kinikilos kaysa doon sa ating sinasabi sa kanila. Like for example, huwag ka maninigarilyo ha, pero kung naninigarilyo pa, mawawala tayo ng moral authority eh. Kung baga sa wala din po. So, ito, katapos na po ako, bigpasan natin ito. So, how can we prepare our child in facing the future? Number one, be an excellent parent as early as possible. Pangalawa, bring them in the knowledge of the Lord. Pangatlo, train them to do basic things in life. Number four, let them experience the different realities in life. And number five, be an ideal example to them. Gusto ko lamang yung pagkasa, ewan ko kung narinig na po ito sa DCAS 12. Yung tinatawag na ang lakas ng isang ama. Sabi mo dyan, ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balita. Ito ay nadarama sa higpit ng kanyang mga yakap. Sabi niya, ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong ng kanyang boses at lakas ng boses, kundi ito ay sa marahan ng tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga kabarkada,
kundi kung paano niya makisama sa kanyang mga anak. Sa pa rin, sabi dyan, ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina, kundi ito'y kung paano siya ginagalang sa kanyang tahanan. Sabi dyan, ang lakas ng isang ama ay hindi kung paano siya at hindi sumuntok, kundi ito sa pagmamahal niyang mga haplos. Sabi din dyan, ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib, kundi ito'y sa laki ng puso na ang itinitibok ay pag-ibig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat, kundi ito ay sa mga kabigatang kaya ng batin. Lastly, sabi dyan, ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng mga babaeng kanyang pinaibig, kundi ito ay kung gaano siya katapat pagmahal sa kanyang natatanging. Ito ang tunay na lakas ng isang ama. Hindi ba kayo mga kapatid? So, in conclusion, sabi po ni Hodding Carter, ang sabi po ni, there are only two things we can hope to give to our children. Number one is roots, and the other one is wings. Di ba maganda po yung gano'n? Bilang mga magulang, hayaan po natin maging matibay yung kanilang mga ugat, yung kanilang mga panindigan, at hayaan din po natin na sila po ay makalipad. Hayaan po natin sila mag-explore. So there are two things we can hope to give to our children. One is roots, and the other is wings. Lastly, ito ang katapos. Sabi dyan, the most beautiful thing in the world is to see your children smiling and knowing that you are the reason behind their smile. Nawa kung baga sa yung pag tayo po ay wala na at ang mga anak po natin ay medyo matatagumpay na, nangingiti sila dahil alam po nila na meron silang mga magulang na katulad natin na nag-aakay po sa kanila para sa magandang klase ng buhay. Hindi yun nangingiti sila, buti na lang, namatay na yung tatay. Hindi po dapat gano'n. Dapat nangingiti sila sapagkat marami tayong mga bagay na ginawa para sa buhay ng mga bata. Amen ba yun? Meron po ba kayo natutunan? Okay, ito lang po si Pastor para ipanalangin naman yung aking mga kalalakihan.